Dako tayo sa Department of Agriculture, ang naturang ahensya kasama po ang National Food Authority tiniyak sa mga retailer na hindi ho sila makakaramdam ng pagkalugi sa magiging pagpapalawak pa ng 20 peso rice program. May update si Bombo Bea Peniza. Tiniyak ng Department of Agriculture at maging ng National Food Authority na hindi makakaramdam ng pagkalugi o malaking epekto ang balak na pagpapalawak ng P20 rice sa ilalim ng benteng bigas meron na program ng administrasyon. Ito ay matapos sa kumpirmahin ng departamento na may mga natanggap na silang mga ulat na ilang mga retailers na ang nagrereklamo at nalulugi matapos na ilunsad ang naturang programa. Paliwanag ni Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance at Spokesperson Engineer Arnel de Mesa, nakatanggap na sila ng mga reports na ilang mga pamilihan na sa loob ng Metro Manila ang nag-umpisang magbabana ng mga presyo sa kanilang mga panindang bigas dahil sa pagtangkilik ng publiko sa P20 rice. Dahil dito, nakita na kanilang ahensya na mayroon pa palang kayang ibaba ang mga presyo ng mga premium rice nang hindi pa nakakaramdam ng labis na pagkalugi ang mga tendera nito. Kasunod ito, tiniyak naman ng tagapagsalita na kung makaramdam man ang mga retailers ng mga issue at maharap sa pagkalugi, ay bukas naman ang kanilang ahensya para sa talakayan, para sa mga susunod na hakbang at kung paano agad na maresolba ang mga kinakaharap na problema ng mga ito. Ano yan talaga, meron na tayong nare-receive na report na may bumababa na yung pagbenta. Sa tingin naman natin, kung talagang kaya nilang ibaba at certain point at nananatili silang profitable, so ibig sabihin talagang meron pang kayang ibaba yung presyo ng bigas. Si Secretary naman open palagi sa consultation sa Grecon o sa mga retailers kung ano yung mga pwedeng susunod na hakbang. Sa kabilang banda naman, para kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, hindi rin nakikita ng opisyal na makakaapekto ng matindi ang pagpapalawig ng programa dahil ang kontribusyon lamang ng mga naturang bigas sa merkado sa buong bansa ay hindi tataas sa 4% hanggang 5% lamang. Kaya naman kahit pa i-release ng kanilang tanggapan ng lahat ng buffer stock na mayroon sila mula sa kanilang iba't ibang imbakan, ay hindi pa rin ito magbibigay ng mataas na bahagdan sa mga pamilihan. Binigyan din rin ng administrator na nananatiling target pa lamang ng programa ay ang mga bahagi ng vulnerable sector, kaya naman malabong maapektuhan ang magiging bentahan ng mga premium rice at maging ang kita ng mga tindera nito. Ang share ni NFA out of the total stocks or total production is only 4 to 5%. So even if lahat yan i-unload namin nationwide, 4 to 5% lang ng total pie. So we don't really see, based on those numbers, na talaga makakaapekto ng matindi sa mga retailers. Sa kasalukuyan naman ay balak ng umpisahan sa Hulyo ang pangalawang bahagi ng programa habang ang ikatlong bahagi naman nito ay ilulunsad sa Setyembre para sa mga bahagi ng Mindanao na nakakaranas sa matinding kahirapan, partikular na sa Zamboanga del Norte at maging sa ilang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!